Sumalang ngayon ang Department of Migrant Workers sa hearing ng House Appropriations Committee para busisiin ang kanilang 2026 budget. Pero isa pa sa issue na kailangan nilang sagutin ang labor attaché na nabanggit ni Senator Ping Lacson na konektado umano sa isang contractor. Para sa update, magbabalita live mula sa House of Representatives si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, sino itong labor attaché at anong koneksyon nga niya dito sa contractor at may sinabi ba ang DMW ukol dito? Cheryl, ayan nga ay si labor attaché na si Macy Monique Maglanque na kasalukuyang nakatalaga nga sa Los Angeles. Kaya naman pinauuwi na siya dito sa Pilipinas matapos ngang iugnay ni Senador Panfilo Lacson sa isang privilege nito sa Kamara na may kinalaman umano sa mga flood control projects ng pamahalaan. Para sa pagbibigay ng konteksto niyan, ayan kasi ay binanggit ni Senator Lacson na may kaugnayan umano ito sa DPWH Secretary na si Manuel Bonoan na umano'y may family business sa ama nito na si Mayor Rene Maglanque. Kaya naman ipinag-utos na ng DMW na bumalik na sa bansa para siya ay humarap sa investigasyon kasunod nga ng mga alegasyon nito. Pero ayon kay DMW Secretary Hans Lau Kakdak, bagamat walang ipinataw pa na anumang kaso para kay Maglanque, gayon din ang mga parusa, idiniin niya na pauuwiin nga sa Pilipinas ito si Maglanque para humarap sa investigasyon at sagutin ang mga alegasyon para magbigay linaw sa mga anomalyang iniuugnay sa kanya. Arles, pagdating naman sa kanilang budget, ano yung pinakabinusisi ng mga mambabatas? Ngayon, Cheryl, ay nagpapatuloy pa din ang deliberasyon ng House Committee on Appropriations para sa budget nga ng DMW para sa 2026, kung saan humihingi ang ahensya ng karagdagang 2 bilyong piso. At ayan ay mula, iba pa yan sa 10.2 billion pesos na budget nito para sa 2026. Ang mga yan daw ay para ipandagdag nga sa mga OFW lounges sa ating mga paliparan, gayon din na ang pagsiguro sa kapakanan ng ating mga seafarers at karagdagang budget para nga sa mga emergency repatriation dahil nga sunod-sunod nagkaroon ng ilang mga sigalot sa ilang bahagi ng mundo para daw mas mapabilis ang pagdugon ng ahensya para masiguro ang kaligtasan ng publiko. Samantala, binigyan din nila ng kasagutan ang tanong ng Kamara kung saan sinabi nila na 29 na nga ng mga ahensya na nagsasagawa umano ng mga illegal recruitment ang kanilang nakasuhan at patuloy ang investigasyon pa sa iba na mga kasangkot sa ganitong krimen. Mamaya naman sasalang ang Office of the Vice President. Anong aabangan natin dyan? Mangyayari yan mamaya, Cheryl, ng 1:30 p.m. Kung saan nga handa raw na depensahan ng Office of the Vice President ang budget nito na umaabot ng 903 million para sa 2026. Mas malaki nga ito kumpara sa nakaraang budget nito na 744 million pesos lamang. Sa ngayon, Cheryl, ay wala pang kasiguraduhan kung darating si Vice President Sara Duterte, pero mahalaga rin nating tutukan kung magkakaroon din nga ba ng kanilang tinatawag na tradisyon na interparliamentary or institutional courtesy dito sa Office of the Vice President na isinagawa nga o napansin sa pagpasa ng budget ng Office of the President. Sa nakaraang 2 taon kasi, Cheryl, ay medyo nabusisi ng Kamara ang paggamit ng pondo ng OVP patungkol na nga lalo doon sa confidential at intelligence funds na ilang beses nang hininiling ng Office of the Vice President at ang ilan nga ay napunta raw sa mga maanumalyang paggamit dito. Arles, kaliwat kanan ang rally ngayon. Mayroon bang balita or mayroon na bang nagkikilos protesta dyan sa labas ng Kongreso? Sa ngayon, Cheryl, ay wala tayong nakikita na pagproprotesta. Actually, medyo tahimik dito sa Kamara at business as usual. Nagpapatuloy ang pagdinig para sa budget pero makikita natin na mayroong ilang pagkilos dito sa Quezon City kasama na nga sa UP Diliman. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos.